Amen. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon muli. Salamat sa Panginoon. Yan. Hallelujah. Yan. Purihin ang Diyos. Focus. Napakahalagang mag-focus. Amen. Yun nga, kanina, banggit ni Sister Mikay, kanina, nadi-discourage siya, nadi-distract pala, hindi pala discourage sa mga may nag-iingay, may mga bata. May isa akong pastor na pakinggan ng nangaral, at napanood ko rin sa Reels. Tingin ako sa Reels. Pastor, hindi lang po ako mag-church, sabi niya gano'n. Pero, teka muna, bakit naman? Kasi, pag nasa church, hindi ako makapag-focus, ang daming maiingay eh. Ang daming nagsi-cellphone, marami nagkikwentuhan, kanya-kanyang siesta. At marami mga bata, wala nag-iingay talaga na umulit, di ba ba naglalaro-laro? Teka muna, bago ka umalis at hindi na muling mag-church, baka pwedeng pagbigyan mo ko isang pagkakataon na lang. Baka pwedeng sa Sunday, umatin ka muna, tapos may pagkagawa ko. Sige po, Pastor, para sa inyo. Dahil kailangan naman talaga tinitignan ko si church. Okay? Okay. Kuha ka ng baso, lagyan mo ng tubig. Sa buong ating gawain, huwag mong hayaan matatapon yan. Lakad ka lang. Paharap, libutin ko yung church na ito, ikot-ikot ka. Hawakan mo yung baso. At huwag mong hayaang may matapon. Kaya ginawa niya. Simulang gawain, praise and worship, hawak-hawak niya yung baso. Uy, matatapon. Talagang binabalansin niya yan. Hanggang sa matapos yung church, yung gawain. Malawang praise and worship, patotoo, pagbibigay, pangangaral. Ngayon, sabi ng pastor, kamusta? Kamusta yung task na binigay ko sa iyo, yung ubus ko na gawa mo? Opo, Pastor, ito po. Dahil sa inyo, talagang sinikap ko na hindi matapon itong tubig na ito. Okay. Salamat, ang galing mo. Talagang masunurin kang likod ng Diyos. Yan. Ano naman yung napansin mo habang nasa gawain tayo? Wala po, Pastor, kasi focus ako sa baso na itinuturo nyo sa aking gawin ko. Na sinisikap kong huwag matapon dahil yun utos nyo. O yun naman pala Kaya sa buhay din natin dapat ganun. Marami tayong napapansin mga bagay na nakaka-distract sa ating mga isipan sa pagkikinig sa salita ng Panginoon. Kaya tandaan natin ito. Kapag focus tayo sa isang bagay, kahit anong mga balakid na yan sa ating pagtakbo, talagang hindi natin yan mararamdaman sa ating buhay. Okay? Focus lang tayo sa church. Kung saan tayo naroon, ano ba yung pakay natin sa church? Ang sumamba at magpuri sa ating buhay at banal na Diyos. Focus lang tayo sa gawain na yun. Kaya huwag natin tignan yung mga bagay na dumidistract sa atin. Kaya yung unang puntos ni Sister Mikay, talagang para makatakbo tayo sa paligsahang ibinigay sa atin ng Panginoon, sa paligsahang takbuhang patungo sa finish line sa buhay na walang hanggan, yung mga kabigatan sa atin. Galit, puot, inis. Inis naman. Hindi ako makapakinig. Tanggalin natin yan sa ating mga puso. Amen? Ano pa? Hindi lang naman yung galit, puot, samahan loob. Bisa yung mga bagay talaga na hindi tayo maka-move forward talaga. Dapat hiwalay natin sa ating pagtakbo. Okay? Focus tayo. Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo na pinagmulan ng ating pananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga nun. Huwag tayo magpadala sa mga bata na may email dahil normal yan, di mapipigilan yan. Magpadala tayo sa mensahe ng Panginoon na magtutuwid sa ating mga buhay at magdadala sa atin ng takang endurance, tiis, habang tayo tumatakbo sa paligsahang ating sinalihan. Amen? At concentrate din tayo sa instruction na binibigay ng Diyos sa atin para sa ating pagtakbo. Amen? Focus tayo sa paligsahang hinain sa atin ng Panginoon. Ano yun? Yung makipag-isa kay Jesus. Okay? Ang sino mong naging pag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao.
Sa halip ito'y napalitan ng bago. Focus tayo doon. Ang makuha ang banal na Espiritu ng Diyos at mapatira sa ating mga puso upang at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Walang ibang plano ang Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na along dahilan upang tayo maging kalarawan niya na mabuhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At tatanggapin natin bilang ulo at tayo maging parte ng katawan bilang iglesia. Yun ang purpose ng Diyos, kaya binigay niya si Jesus. Para gawin niya tayong templo, para gawin niya tayong iglesia, para gawin niya tayong church na mamuhay, pinaghaharian ni Kristo, at bilang bahagi ng ating katawan dapat focus tayo sa kadilisayan ng puso na tinanggap natin sa ating mga buhay, ating Panginoong Hesus. Amen? Yung ating mga panginihin, walang ibang dapat tinitignan yung kabanalan ng ating Panginoong Hesus na dapat sa atin nabubuhay. Amen? Kaya, nawa sa pagkakataong ito, sa araw na ito, sa hapong ito, marami tayong natutunan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, sister. Kaya habang ay tinigod, dami ko natutunan eh. Purihin ang Panginoon, to God be the glory. Talagang yung banal na Espiritu, talagang mangungusap sa iyo kapag focus ka. Kaya, Hebrew 12:2, ituon natin ang ating mga paningin kay Jesucristo. Walang iba, kay Jesus lang. Kasi si Jesus lang ang daan papunta sa Aba. Amen? Walang sino man makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At walang kabuluhan ng langit ang finish line kung wala doon si Jesus Christ. Amen? Kaya focus lang tayo sa Kanya. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat na parang ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo, gamitin natin yung para sa Diyos. Huwag tayo ang gagamitin ng mga bagay sa paligid natin. Amen? Kaya huwag tayo magpapadala sa anumang palakid sa pagtakbo natin patungo sa hangganan kung saan makakarating tayo sa pinakamahalagang parte ng buhay natin, ang makita ng face-to-face ang ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Salamat sa Kanyang banal at buhay ng mensahe sa hapong ito. Lahat tayo tumayo bago tayo magbukas sa panalangin at umami tayo ng isang papuri sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Sa buhay natin, binigyan tayo ng 9 na taong kaarawan ng ating church. Kaya tinatawagan ko Sister Sophia para alala ko umawit. Kay buti mo, Panginoon. Amen. Purihin ka. Purihin ka aming Panginoon Jesus. Yan. Salamat, Panginoon, sa 9 na taong anibersaryo, Panginoon, ng iyong templo literal, Panginoon, na iyong binigay para sa amin, para ikaw ay aming sambahin. Napakabuti mo, marami ka ng bagay na kabanghamangha na pinakita sa bawat isa sa amin. Kulang ang salitang salamat para ibigay ang pinaka-the best naming pasasalamat. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay namin. Ikaw, ang tunay na Diyos, ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang at wala nang iba. Purihin ka, aming Panginoong Hesus. Purihin ka. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako.
Dumaan tayo sa pagbukas na panalangin. Okay. Bago po tayo manalangin, nais kong ipalaala sa inyo ang mga katagangan na iyong narinig kanina na kung saan ito po ay daan upang parangalan dadakilain ang Diyos na banal. Sa anong paraan dadakilain? Bakit nga ba dadakilain? Kung naalala mo ang iyong buhay, hindi ka naririto ngayon dahil sa iyong sarili. Naririto ka dahil sa Panginoon. Kaya gaya sa Ephesians chapter 2 verse 8, iukol ninyo ang iyong sarili sa paggawa ng mabuti. Alang-alang sa ating Panginoon. Ngayon, hayaan nyo na sa oras na ito, patuloy na itinataas ang pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang mga salita kataga kanina ay tayo po ang magtataas. Ang mga sinasabi kanina ay tayo po ang inutusan na itataas ang Diyos na makapangyarihan. Saan mo tayo magpunta, alalahanin mo. Kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, dapat mong gawin, itataas mo siya. Kaya sa oras na ito, awitan natin ang Diyos na isang awit na karangalan para sa Kanya. Na kailanman ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman hindi nagbabago. Alalahanin natin, noon at ngayon at magpakailanman hindi magbabago ang Panginoon. Awitin nga natin muna mula noon at hanggang ngayon. Concentrate. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan, dakila siya kailanman. Minsan pa awitin natin ito. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan, dakila siya kailanman.
ngayon habang kami nabubuhay. Kung di kayo po ay itataas ang iyong pangalan, dadakilain yung pangalan, papurihan, handugan ang pasasalamat, paglingkuran habang kami nabubuhay. Mga minamahal ang salita ang iyong binigay sa amin, naway mo nawaan sa bawat nakikinig, sa labas o sa loob, na ang salita na iyon ay kailangan lamang paniniwalaan. Walang kabuluhan ang mga kapahayagan ng iyong mga salita kung walang maniniwala. Subalit, salamat sa Panginoon, sa iyo, sa mga nararito, at sa mga nasa labas na naniniwala. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na lahat ng pinagpala mo, labas at loob, sa oras na ito, patuloy niyo ang pagpapalain simula ngayon. Padaluin niyo ang iyong masaganang pagpapala mula sa kalangitan upang maranasan nila ang iyong presensya at kapangyarihan. Tunay na buhay ang Diyos na aming sinasamba ngayon at magpakailanman. Hallelujah! 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 Ano nga ba silbi? Ano nga ba silbi pagkay namin o pagtuturo? Ano nga ba silbi sa iyong pagpapayag na ituro sa lahat? Upang iyong pangalan ay dadakilain ng pasalamat. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy na kayo ang kikilos gaya sa aking hinihiling matagal-tagal na bago mangyayari ang gawain na ito. Ang hiling ko sa iyo, lahat ng papasok sa iglesia, sa church nito, hindi uwi kung hindi napagpala. Lahat ng papasok dito, maranasan niyo kapangyarihan at ang mga pagpapala mula sa iyo, maangkin sa pamilya ng isa at tulad na ito, at saka sa oras na naniniwala sa iyong mga salita sa oras na ito. Hallelujah! Oh, hallelujah! Salamat. Oo, dahil sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kayo po ang kikilos niya. Sabi ko sa iyo noon pa, huwag mong hayaan na magaw sa Satanas ang iyong kaharian. Bagkus kayo po ang maghari sa puso't isipan ng mga nakikinig sa salita ng iyong ipinapahayag sa iyong mga propeta at sa iyong Panginoong Diyos. Sa oras na ito, pakawalan ko, hinihiling mula sa trono ng iyong kalwalhatian sa kalangitan ang masaganang pagpapala at ang iyong banal na Espiritu upang sila ingatan sa mundo ito, upang hindi sila mapapama, Panginoon, upang hindi sila maligaw na landas. Hinihiling ko ang iyong kapangyarihan na walang hanggan na siyang maglukob sa kanila, bata man matanda, lalaki, babae, upang walang mapapama sa pamilya ng Jesus Victorious Lutheran Church. Ganyan din naman yung lahat ng nanampalataya na sa labas. Hinihiling ko na rin na kayo na patuloy na maghari sa kanilang mga buhay simula ngayon. Kayo na po ang kikilos sa kanila, lalong-lalo na sa lugar na ito. Ako'y nagpapasalamat, Panginoon, na ang gawain na ito nagpapatuloy sa loob ng mahabang mga taon. Dahil sa inyo, patuloy kong pinasasalamatan lahat ng mga kapitbahay rito na kami ay nakapanatili, na nagpupulit ng kasamba sa nagsamba sa iyong pangalan. Kaya hinihiling ko na rin sa iyo sa mga kapitbahay rito na patuloy na pagpapalain niyo po sila. Ingatan niyo rin po ang lugar na ito. Kasama na rin sila, Panginoon. Ilayo sa kapamakan, ilayo sa mga sa asundog man o lindol, ano pa man makakasama sa lugar na ito. Hinihiling ko sa iyo, pakaingatan niyo po ang lahat na ninirahan dito sa lugar na ito. Salamat, salamat po, Panginoon, na ang kinamin ng tagumpay sa gawain nito dahil sa inyo. Kaya dala-dala namin ang tunay na kaligayahan, tulad ng kaligayahan na nagmumula sa inyo. Hiniling ko rin, Panginoon, balutan niyo po sila sa iyong kapangyarihan na walang hanggang, gaya sa sinasabi ko, bago pa sila pupunta rito at maging sa pag-uwi. Balutan niyo po sila sa iyong dugong banal upang ligtas ang bawat isa na dumalo sa araw na ito. Dito sa lugar na ito ay ayaw mong alisin pa
ang gawain sa lugar nito upang ang lahat ng naririto ay makapakinig sa aming papupurit pagsumpa sa iyong pangalan. Hayaan nyo mangyari ang iyong kalooban sa lugar na ito. Ikaw lang ang Diyos ang aming tinataas at wala ng iba. Kaya salamat po sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! 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 Salamat. Magandang hapon sa inyo na. Sa mga dumadalo, salamat po sa inyo. Baka magtaka kayo, wala kaming pastor inimbitahan para bahagi yun sa pangangaral na kung saan lahat ng mga leaders kailangan matuto. Hindi pwede hindi matuto. Yan po ang layunin ng Jesus Victorious Holy Church, ikatiwala bilang tagapangunan na kung saan man hindi kami kumukuha ng sinumang dyan sa labas. Kundi ang aming pinagtyagaan sa mahabang panahon para turuan sa tama ayon sa kanilang kasulatan Matthew chapter 28, 19-20. Anong silbi iyon kung hindi man sila matututo at walang kabuluhan ang aming pangangaral diyan? Kaya baka nagtaka kayo, ibang klase. Totoo, naririto lang ang mga tunay na license driver na nagmamatya. Dahil ang nagmamaneho, ang magustong matuto, hindi maaaring hindi pahawakin sa nubila yan. Dahil hindi matututo yan habang panahon. Kaya ito po ang layunin ng Diyos una sa buhay ko. At ito naman ay ipinalam ko sa lahat ng mga leaders tulad ni Pastor Ronnie, Pastor Ed, at sa lahat ng mga leaders na ito ang proseso na ayon sa banal na kasulatan, hindi ayon sa akin. Kaya huwag na kayong magtaka sa panahon ng ganito mga gawain. Bahagi namin yan, pag-decree. Paano sila tumayo rito? Paano nila isisigaw ang pangalan ni Jesus sa kanilang mga buhay kung hindi man sila nakatayo? Amen po ba? Kaya kayo mga baguhan, handa na kayo. Kasi sa susunod, mayroon na naman kayo. Sino ang tawagin ng Panginoon? Amen po ba? Handa na kayo? Sige, magandang hapon. Palakpakan natin ulit Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.